Sinango ka niya nga sa kamunoy ng kasalanan, inubod ka niya sa dilim at dinala ka niya sa liwanag. Ano pa kaya ngayong anak ka na niya, di ba? Bilang tao. Tao rin eh. Sabi mo nga sa iyong katabi, tao rin. Nagkakamali ng kakasal. Ang tanong, kung siya nagligtas sa iyo nung ikaw ay walang kapangyarihan para ligtas sa rin. Ngayong Kristiyano ka na, nadapa ka, nagkasala ka, sino pwede magligtas sa iyo? Ang Panginoon pa rin. To be blameless is to repent, to change your mind na indeed you cannot change yourself, you cannot save yourself, but God can save you. The power that God raised Christ from the dead is the same power that will change you, that will cleanse you. Gaano katindi ang problemang kinakaharap mo ngayon? Yung kapangyarihan ng Diyos na gumagana sa buhay mo. Ano man yung problema mo ngayon? Imposible ba? Eh, sino ba ang Diyos natin? He's the God of impossibilities. Ahanguin niya tayo sa pinaka-imposibleng bagay sa ating buhay. Sino mag-aakala? Di natin napansin. 1 taon na po tayo dito sa McDonald's. Hindi po ba? 1 taon na. Ang bilis ng panahon. Di ba meron po mga taong nagduda sa atin? Paano magpapatuloy ang ministry ng JC Pampanga West? Anong pambabayad nila? Di ba? Magmula sa restaurant dun sa Conchings na nagbabayad tayo ng halos 10,000 kada linggo. Pumunta tayo sa Junjuns, bumaba ng konti, 7,000. Pumunta tayo dito, mas mababa. Saan tayo kumuha ng pera? The Lord provided. Ginamit niya tayong lahat. At ngayon po, dadalhin niya pa tayo saan? Sa mas magandang lugar. At pinapanalangin natin lahat ng nawala sa atin, ninakaw ng nakaraan, ibabalik pa ng Diyos at dadagdagan niya pa ng mas marami. Pwede po ba palagay ito, palagpakan natin yung Panginoon? Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Mabuti po ang ating Panginoon. Napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya dapat po tayo magdiwang, magsaya sapagkat mabuti po ang ating Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos para tayo maging matuwid, upang maging blameless dahil sa Kanyang pag-ibig. Kaya isa pang challenge sa atin bago po ako magbukas, how can we be certain that our faith and hope are in God? Paano po tayo magiging tiyak na tayo po, ang ating pananampalataya pag-asa ay nasa ating Panginoon. Kaya po sabi ni Peter, hindi po ba, for the sake of you who through Him are believers in God. Sino ba yung Him na yun? Si Jesus Christ. We became believers daw in God. And this God, ano po yung ginawa niya? Who raised Him? He raised Jesus from the dead and gave Him what? Glory, so that your faith and hope are in God. So that your faith and hope are in God. So know that the pre-existent Christ is made manifest for your sake. Sa kapakanan natin, si Kristo ay nagkatawang tao, iniligtas tayo, nagsakripisyo. Be mindful that Christ is the means through whom you believe in God. So let us realize that the resurrection and glory of Christ empower you and me to believe and hope in God. Yun po nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para manalig at para umasa sa ating Panginoon. Alam po niyo yung faith at hope, may difference yan eh. Yung faith po may kaugnayan sa ating kasalukuyan, kaya nagpapatuloy tayo. Yung hope po, pag-asa yan sa hinaharap, kaya as we express our hope in the Lord, hindi tayo hihinto. Tayo po'y magpapatuloy, we will advance God's kingdom at any cost. We will advance God's kingdom at any cost. We will seek the lost that Christ may redeem them at any cost. Yun po yung ating focus because it will give honor and glory to God. Kaya how to live with reverent fear? Paano po ba mamuhay na may banal na takot sa Diyos? Una, value accountability before God who judges justly. Huwag tayong manghihinayang sa mga ginagawa nating sakripisyong mabubuti. Bakit? Ang Panginoon ang mag-judge yan. And He will reward us. Sa mabubuti nating ginawa, the Lord will reward us. At lahat ng ginagawa natin, oras na ginagasta natin, talento na ginagamit natin, mga kayamanan na ginagamit natin para sa Panginoon, mananatili yan kailanpaman. Kaya tayo magpapatuloy. We are accountable to God. Kung kayo po ay napapagod na,
Pastor, mabuti pa yung ibang ang masama eh. Parang sila nagiging successful, huwag kayong magpapagod. May katapusan rin po sila. Pero tayo po mananatili kailan pa man. Tapat po ang Diyos na huhusga sa atin. We're accountable to Him, mananagot po tayo sa Kanya. Pangalawa, victoriously stand on Christ's redeeming sacrifice. Tayo po'y magdiwang, tayo maging matapang na magpatuloy. Bakit? Iniligtas ka sa pamamagitan ni Kristo. Lubang napakahalaga ng Kanyang banal na dugo na nabubuo dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya wag nating sasayangin ang ating kaligtasan. Tayo po'y matagumpay. And finally, validate if your faith and hope are in God through Christ. Hayaan natin ang kapangyarihan ng Diyos kumilos gumawa sa ating mga buhay. As I close, I will close as I started a while ago. Ano po yun? With this statement, the key in obeying God to be holy is to live in reverent fear. The key in obeying God to be holy is to live in reverent fear. Ang susi para tayo po ay makasunod sa utos ng Diyos na maging holy o maging banal ay upang ikaw at ako magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Igalang po natin ang Diyos. Bigyan natin siya ng kapurihan at kalulatian. That's why here at GCF Pampanga, we are in the ministry of knowing Christ deeply and making Him known widely. Shall we bow our heads, shall we pray? Almighty God, our Heavenly Father, thank you so much for your goodness, love, and grace. Napakabuti po niyo, O Diyos. Lubhang napakahirap po ng inyong hiniling sa amin. Nakatulad po ninyo na banal, dapat kami mabuhay ng kabanalan. Subalit salamat po sapagkat hindi po sa aming kapangyarihan kami mamumuhay ng may kabanalan, kundi sa kapangyarihan po ninyo, sapagkat kayo po ang tumubos sa amin sa pamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. Kaya hinihiling namin, O Diyos, patuloy pong mahayag ang iyong kalwalhatian, ang iyong kapurihan sa aming mga buhay. Opo, bilang mga mortal, kami po'y nadadapa, nagkakamali, nagkakasala. At kami po'y nasasaktan, O Diyos, maging sa pagkakasala ng iba sa amin. Kaya turuan niyo rin nga po kami, tulungan na maging mapagpatawad. Tulungan niyo rin po kami, turuan niyo po kami na magpatuloy kahit ano po ang mangyari. At alam po namin lahat ng iyong pangako para sa inyong mga anak ay matutupad. Nawa nga po, O Diyos, kakitaan kami ng tunay na pagbabago sa aming mga buhay para lamang sa iyong kapurihan at kalulatian. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus at ang lahat po'y magsabi ng Amen.